Ito na guys ang ating review sa 2022 Suzuki GSX S1000. Ito yung flagship super naked ng Suzuki. Dito nila tinodo lahat ng mga technology and performance ng kanilang naked bike. Yung engine nito ay 999cc inline 4, 150 horsepower. Same engine to ng 2005 GSX-R. Twin spar aluminum frame. Galing din to sa GSX-R. Tapos naka subframe siya na aluminum din. Kaya lightweight siya para sa isang 1000cc. Super naked. Ang weight lang nito guys ay 214 kilo wet weight. Para sa akin, para siyang Gundam look. LED headlight. Pag pinailaw natin yan, meron kang DRL dito. Dito yung low beam niya. And then yung high beam niya is nasa ilalim. Ganda, di ba? Sobrang futuristic. Yung kanyang winglet ay MotoGP inspired ito. Kaso yung kulay kasi nito, ginawa nilang gray. Kaya hindi masyadong prominent. Pero winglets to guys. No? Kung titignan natin dito sa side na to. And from the other side, ayan. Ang ganda ng mga edges niya. Very razor sharp. Reminds me of the Super Duke. Parang dun kinuha yung kanyang aggressiveness. Yung shape niya dito from the tank, swooping lines papunta rito sa harapan. Parang identical sa mga KTM Scalpel. Maiksi yung kanyang wheelbase para sa isang 1000. Kaya sobrang nimble guys. Sobrang daling gamitin sa mga backroads. Perfect din to sa mga racetrack, occasional track days. So dun papasok yung kanyang brakes. Napakaganda rin ng brakes nito. Naka 4-pot Brembo, dual calipers, full floating disc rotors. Unfortunately, ang kanyang brake master pump ay hindi radial. So, ordinary lang yung kanyang brake master pump. So, kung aggressive rider ka, gusto mo lumakas yung preno mo, magpapalit ka pa nito. Kung gusto mong palakasin pa yung preno niya. Sa normal riding, hindi ko naman napansin na humina yung brakes niya. Siguro during extreme riding lang, doon mo kailangan magpalit. Pero during normal riding, okay na siya. Perfect na siya, pero para sa akin, the looks, Gundam looks, Transformer looks, napakalupit. Gusto ko rin yung nilagay nila dito na parang semi-belly pan, although sa gilid lang siya. Yung korte ng headers niya, parang kumorte na rin siya as a belly pan. Yung kanyang swing arm din, pang sport bike. It's an alloy swing arm, also from a GSX-R. Yung kanyang tail section lang medyo pabilog. Kung titingin kayo dito sa likod na to, gusto ko yung pagiging short ng kanyang tail section pero masyado siyang mabilog. Aggressive yung front sa likod, medyo bumilog pero nagustuhan ko pa rin. Tapos yung signal light niya, ang ganda rin, no? Crystal. Gulong niya, 190 sa rear, 120 sa front. Gusto ko rin yung kanyang placement ng susian. Ignition key niyan dito sa may tangke. Same sa mga Ducati Street Fighter. Nandito. Mas madali kasi. Usually kasi ba nandito hirap dukutin. Guys sa mga MT-09, CH2 hirap dukutin. Ito mas madali pag nandito sa may harapan ng tank. So yung performance nito nag-improve siya from low to mid-range dahil na rin sa first sa kanyang ride-by-wire technology. So, wala na siyang throttle cable kaya from previous GSX-S, gumanda na yung hatak. Hindi na siya kumakadyot-kadyot or jerky from accelerating from a stop. Mas smooth na siya ngayon. Tsaka na-program na yung kanyang ECU. Very smooth throttle response. So, napansin ko rin pala dito guys ito, camouflage design. Ayun diba? Yung mga detail na ganyan, nagugustuhan ko yan sa mga big bikes, sa mga manufacturer, naglalagay sila ng mga ganyan details. Terno rin dito. Ayan. Naka-camouflage design. Ganda. Dito, hindi na camouflage yan. Putik yan. So, yung mudguard. Performance, binago na rin ng kanyang air intake, ang kanyang camshaft, ang kanyang valve spring for better mid-range performance. And yung mga nilagay naman natin na accessories dito, konti lang naman. Meron siyang frame sliders, meron siyang Evotech radiator guard. And ito, pinakamaganda rito, syempre, yung original Yoshimura R11 na slip-on. Tapos pinaka-delete natin yan sa free muff. Naka-bend, kaya maganda yung pagkakagawa. KYB fully adjustable front fork. Nandiyan adjustment niya sa ibabaw. Rear suspension is only preload and rebound. Naka-tune for the street, kaya kung medyo aggressive rider ka sa, for example, sa mga backroads like Marilake, aggressive rider ka, medyo ramdam mo na matalbog dahil nga masyado malambot yung kanyang tune ng kanyang suspension. So, kung aggressive rider ka talaga, kailangan mo magpalit ng brake master and rear suspension. Saktong rider ka lang, semi-aggressive lang, perfect na to. Wala na ako masabi. Isa to sa pinaka nagustuhan ko naked bike sa lahat. Sobrang solid. Sa lahat ng 1000cc guys, ito yung pinaka mababang seat height sa lahat. For only 31.9 inches, ito pinakamababang seat height sa lahat.
Hindi tayo sobrang tiptoe dito. Height ko nga pala is barely 5'5". Nakikita nyo naman, very upright ang kanyang riding position. Yung seat niya napakaganda. Sobrang lambot, parang gel type. Talagang quality, made in Japan. Kita nyo naman, ganda nung kanyang handlebar, kulay black. Hindi naman sobrang aggressive. Pwede kang yumuko ng konti, pwede kang mag-upright. So very versatile. Yung tangke nito, lumaki na. 5 gallons na compared sa ibang GSX-S. Sound check natin guys, yung kanyang exhaust. Yan. Napakaangas. Lakas nila cold start. Yoshimura, iba talaga pag original Yoshimura. R11. Dahil nga naka-ride-by-wire technology na to guys, 2-directional quick shifter na, meron na siyang auto blip, hindi na siya puro upshift lang. Isa sa mga highlight nitong bike na to ay ang kanyang quick shifter. Napakasarap gamitin, isa sa pinaka-the best na quick shifter. Ang sarap ng mechanical feel niya, sobrang dali niya lang i-push. Napakalambot ng quick shifter niya, short shifter. And then yung pinaka-trademark ng Suzuki ay ang kanyang easy start and low RPM assist. Una, yung kanyang easy start, di mo na kailangan diinan na matagal. Sa lahat ng mga Suzuki, GSX-S and GSX-R, ganun. Pag pinush mo lang to, start na siya, di na kailangan i-hold na matagal guys sa usual na mga big bikes. Tignan nyo guys ha, push ko lang saglit. O diba? Di mo na kailangan hold na matagal. Ganun ang kagandahan sa kanyang easy start. Yung kanyang low RPM assist naman, during low RPM, pag nasa traffic ka, hindi mo na kailangan mag-gas or nasa hangin ka, hindi ka mamamatayan. Kahit bitawan mo kagad yung clutch pagka naka first gear ka, magbibigay siya ng konting RPM, papaandarin ka niya. Para siyang semi-cruise control during traffic and low RPM, stop and go situations, kaya very good sa mga newbie. Napansin ko na to dati sa aking GSX R750, which is my first ever sport bike, 2017 model, and meron na siyang low RPM assist. So, nadala nila to hanggang ngayon sa pinaka-latest na generation ng mga Suzuki. Nanggaling ang makina nito sa GSX-R na 2005 model. So bakit nga ba doon sila kumuha sa 2005? Ang sabi kasi, kaya nila ginamit yung K5 engine ng GSX-R na mahaba yung stroke. So ibig sabihin na mahaba yung stroke, hindi siya screamer. Kaya ang red line lang nito is 11,500. Mas mataas yung stroke, mas mataas yung kanyang torque, mas maaga mong nakukuha yung torque, which is perfect for naked bike, perfect for long ride. Mas relax yung makina eh. Overall, it's a well-balanced bike, a well-balanced engine. Nilipad. Balibag. Para kang nasa roller coaster eh, oh, lakas talaga ng 1,000 eh. Minsan di ka matutuwa pag sobrang lakas eh, no? Kasi mas nalilula ka sa kanya, mas tinatakot ka kaysa nare-relax ka at na-enjoy mo yung ride. Grabe. Pwede na rito ang third gear all the way.
Ay, lalim nun. Basta sarap, solid.